So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, isa po din sa mga pinagtataka ko kung bakit pagdating po kay Martin Romualdez, sobrang bilis po ng proseso. Pero at least ngayon, mga kababayan, no, kahapon lang po, no, ito good news po ito, kahapon po, no, hindi na po pwedeng lumabas ng bansa si Chis Escudero. So, ibig sabihin nun, no, ano na, hindi na siya makakalabas ng bansa. Yun na nga yun. Hindi na siya makakalabas ng bansa. Oo. Takero ba naniniwala si Boy kay Gutesa at 18 Marines laban kay Martin? Hindi ko nga alam eh. Tataka nga ako eh. Tataka nga ako ba't ganun eh. So ngayon sabi dito no, so Chis Escudero barred from traveling abroad amid corruption probe. So probe pa lang pala, no, wala pang case. Parang kay Martin din. No, wala pang case, probe pa lang, pero papunta na pong investigation. So, anong nangyayari po ngayon, mas nauna pa po na mag-proceed yung kaso ni Martin kaysa po kay Chis. Wala nangyayari. So, Senator Francis Escudero, once powerful Senate President, is temporarily barred from leaving the country after the anti-graft court Sandigan Bayan granted the Office of the Ombudsman request for a precautionary whole departure order. So very good, no? Alam nyo, meron din dapat na ano eh. Ang gulo ko magsalita. Dapat meron din tong PhD o si Hart. Hindi nga seriously. Kasi mga kababayan, no, meron po akong video dito na ipapakita sa inyo na si Chis Escudero po ay umaamin na yung yaman niya po tinatago niya kay Hart. Actually, matagal ng video yan eh. No? Yun nga lang, medyo nakakalimutan ata natin na inamin po ni Chis Escudero yan na kung anong kayamanan meron siya na kay Hart. So, kasi nga po mga ka-Streetways, no, kung si Hart po ay pwede pong lumabas ng bansa, pwede niya pong itago sa labas ng bansa din po yung yaman po ni Chis Escudero. At kung meron, kung meron ng freeze order, nagtataka nga ako, no, bakit ganun? Bakit wala pang freeze order kay Chis? Kay Martin meron na, kay Chis wala pa. So, ibig sabihin ba naniniwala si Boy Rimulya na ang yaman lang po ni Chis Escudero is 18 million? Ganun ba yun? Hindi kayo dyan, kayo. Naniniwala ba kayo na yung yaman ni Chis Escudero 18 million lang? Puta mayaman pa si Mike Cervera? Pag nakita niyo yung mga kotse ni Insan Mike, mga 10 million na ata ang presyo nun. Di lang siguro sa dami. Tapos may bahay pa. Ilan yung bahay niya? So, ibig sabihin mayaman pa si Mike kumpara kay Chis. Hindi kasi bakit wala pa rin ba't wala pa rin amlak si Chis? At kung may amlak man si Chis, dapat kasama na rin po dito si Hart. Sa Sandigan Bayan 6th Division granted the request on Monday, April 27. So, kahapon lang. Actually, kahapon ng gabi lang to. So, wait ito ba yung video? Ito pala yung video, no? Ito, panoorin nyo to, So naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and chu. Hello, yung anak ko naman, December. Nanay to ni Hart, nanay yan ni Hart. Yung binabanggit niya pala ditong billion, ito pala nanakawin ni Chis. The flood control, ito actually itong video na to, matagal na to, ano pa to? Mga year 2010s pa ata ito, no? Itong video na to. Nung kinukuha pa lang ni Chis si Hart doon sa mga magulang niya. Ngayon, pinangako pala ni Chis sa nanay ni Hart na gagawing first lady si Hart. Tapos may billions pang binabanggit. You tell someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and chu. Hello, yung anak ko naman, December naman, hello. By the way, we have... Ayan so ito yung sinabi ni Chis, dito Anak ko naman, December naman, hello. By the way, we have a prenup. What's her... So may prenup pala sila. So documented, wala kung totoo itong sinasabi ni Chis pero sabi ni Chis dito, meron daw silang prenup. O sabi ng asawa ko, totoo daw. Alam niyo yung prenup? Kami ng misis ko, walang ganun hindi naman kami mayaman di ba? So yung prenup, ito yung kasunduan ng mag-asawa tungkol sa kaperahan. Actually, ang alam ko meron nito si
si Marojas at saka si Corina Sanchez. No, yung prenup po ni Marojas at saka ni Corina Sanchez, kung ano yung kita ni Corina Sanchez kanya, pati ari-arian. Ganoon din po kay Marojas. So, doon po sa kanila hati. Hati, di ba? Parang ganun. Kung anong akin, kung anong sa'yo. Ganun po yung pakaalam ko kay Marojas at kay Corina Sanchez. So, yung kay Cheese pala, yung kay Cheese, iba. So, tingnan nyo kung paano yung prenup nila. Sabi ni Cheese to sabi ni Cheese yan By the way, we have a prenup. What's hers is hers. What's mine is also hers. Kanino idea yun? Alam nyo, sinabi niya yan, nung hindi pa siya nagnanakaw ng marami. Nagnanakaw ng marami. Paano yan? Yung prenuptial pala nila, hindi kasi ganun sinabi yung prenuptial pala nila, kung ano yung kay Heart. Kung ano yung kay Cheese, kay Heart pa din. So, ibig sabihin nun, kaya pala 18 million lang pala yung salad ni Cheese Escudero. So, malaki yung chance na kay Heart. Gets, tama, di ba? Kasi meron silang prenuptial agreement O prenuptial agreement nila kung ano yung kay Mrs. yan. Kung anong kita ni Mrs. Malit lang naman kita ni Mrs. Kasi ganun ba ka prominenteng artista si Heart sa Pilipinas? Parang ba siyang vice ganda na ganun kadaming pera? Para ba siyang asawa ni Ding Dong Dantes? Yung kamukha ni Mrs. Anong pangalan ng kamukha mo? Asawa ni Ding Dong Dantes, pangalan? Marian, si Marian, Oh. Ganun ba yung yung kita ni Heart Evangelista sa Pilipinas, parang Marian Rivera ba? Ang tanong, bakit wala sa top 10 na nagbabayad ng taxi? Heart, di ba wala sa top 10 So malinaw mga kababayan na itong sinabi nga po ni Cheese, posibleng totoo nga ito na meron silang prenuptial agreement na yung mga kinikita ni Cheese papunta kay Heart. Ito. Siyempre naman, hello. By the way, we have a prenup. What's hers is hers. What's mine is also hers. Kanino idea? Takis mo! Magnanakaw! Magnanakaw! Alam niyo yung mga galit kay Martin, dapat galit din kay Cheese. Sobra kayong galit kay Martin, pero kay Cheese, bakit di niyo mabanatan? Naka-prenup din ba kayo kay Cheese? Baka itong mga loyalistang DDS, na banat ng banat kay Martin, hindi nila mabanatan si Cheese, baka naka-prenup din kay Cheese. Ayaw ko sa inyo, pero okay. Tingnan nyo to, okay, sige. So, at least you get the point, no? Okay. So, tingnan nyo to, ito yung pinaka nakakainis na na pangyayari po sa buhay ko sa buhay ko na mismo. Kasi tingnan nyo dapat po kasi meron po tayong batas sa konstitusyon natin na dapat ang isang politiko o isang tawag nito, isang public servant, dapat po nagpapakita sa mga tao ng isang simpleng buhay. Ganun yun, di ba? Simpleng buhay, para po sa mga public servant. Pero tingnan nyo naman ito ba simpleng buhay ba to? Tingnan nyo to. Idea yun. Isa lang, walang iba? Chef? It's a Paraima! Ganda! Isa para iba! Lupo kayo sa bahay! Ay, para iba! Bahala kayong bahain! Yan ito yung isa sa mga example, na pagpapakita na prenuptial agreement nga po ni Cheese kay Heart.
Para Ivory, magkano? 60 million petot. Oh. 60 million petot yan, ha? Oh. Tingnan nyo, ha? Yung salin po ni Chis Escudero, 18 million. Pero meron siyang, it's a Paraiba! It's a Paraiba! Oh, paano nangyari yun? Napabigalo ka ng Paraiba ring na 60 million tapos 18 million lang yung ano mo? Yung salin mo? Labo naman nun, di ba? Something blue! Ah! Ganda! How? How? How daw? Paano mo nabili yun? 18 million lang yung salin mo. O pati pala siya nagulat. Oh, how? Kunwari pa nagulat pa, no? How? 18 million lang yung salin mo. Well, mga kababayan, no? Tingnan nyo to, ha? Alam nyo, dapat may imbestigan ni Boying Rimulya to. No, kasi ano ganito yan, eh. Meron pong binabanggit po, no, na properties itong si Cheese sa Baguio. Worth 100 million pesos ata yun, no? So, tinatanggi naman ng developer, pero syempre, mas magandang maimbestigan din po talaga yan lalo, no, ni Rimulya. Yang ano na yan, yung pangalan nito, yung properties na yun sa Baguio. Tapos may bahay po yun sa Metro Manila. Hindi nakadeclare sa salin. Meron din yan. So, ewan ko ba, no, bakit 18 million? Diyos ko. When you think of a real-life Crazy Rich Asian, Heart Evangelista definitely comes to mind. Okay, so ngayon, tinan nyo to, ha. Alam nyo kasi, no, ang sinasabi natin dito, ngayon nga pong naka-barred na itong si Chis Escudero na makalabas nga po na bansa. Ang meron po kasi dito, hindi naman sa nambibintang, pero baka lang po kasi mangyari. Kasi tandaan po natin, no, na baka po magamit po ng money laundering si Heart Evangelista. Baka po kasi yung mga ari-arian, yung mga, hindi man ari-arian, ano ba tama, ari-arian, mga alahas, mga bags, mga kaperahan, baka po ilabas po ni Heart. Kasi po, wala po siyang ban para lumabas ng bansa. For example ito, ito yung pinakamagandang money laundering, eh, no? Tingnan nyo to. Wala, naisip ko lang, Heart Evangelista possesses an extensive and highly coveted Hermes collection featuring rare pieces like the Himalaya Birkin and Kelly Cargo Birkin and Shadow Birkin, di ba? So, she is, no? So, ayan po yung mga bags niya, no? So, magkano yan? Pero, by the way, yung nga pala, ito, Himalaya Birkin and Kelly considered the holy grail of handbags. She owns both the Himalaya Birkin and Himalaya Birkin Kelly. So, pag sinabi pong holy grail, ito po yung pinaka unang-unang labas, di ba? Unang-unang labas, napaka-limited, konting-konti. So, meron si Heart nun. Takero, yung iba namang politiko, meron din yan. Di ba, si Stella Kimbo nga, meron yan, eh. Pero ibang level kay Heart. Tignan nyo kung magkano presyo niya, no? Yung box daw po nakakalaga ng 20 million pesos. No? Yung, tapos, yan, 20 to 21 million pesos. Eh, kung for example lang naman, merong 10 ganyan si Heart, ilabas nila ng bansa yan, di money laundering na yon. Tama, di ba? Tama, di ba? Paano pang lumabas si Heart ng bansa? Bit-bit yung mga mali-maleta ni Gutesa. Money laundering. Ako lang, pero ano yan, Hindi naman sinasabi natin na mangyayari, pero sinasabi naman natin dito, posible mangyari. So ito yung kagagawang salin po ni Cheese. Asan dito pala? Yan. Grabe, no? Samantalang, tingnan nyo mga kababayan, o nga, kahit ako, hirap na hirap ako makaipon ng 1M. Tagal-tagal ko na nag-iipon, hindi pa nakapag-ipon ng 1M. Pero tingnan nyo ito mga kay-streetwise to. Ito po yung sobrang insensitive na mga tao, eh. Di ba sabi ko nga kanina, no? Sabi po sa konstitusyon natin, dapat sila po nagpapakita sa taong bayan ng isang normal na buhay. Isang simpleng buhay. Pero wala sila pakialam, di ba, na magpakita sila ng yaman nila na may Paraiba ring, magpakita ng mga bags. Yung kasal ni Heart tsaka ni Cheese. Puta, yung grande din yun, di ba?
So doon pa lang noon, hindi na po sila nakikita ng simpleng buhay. Pero samantalang, buti na lang kami dito, hindi kami binabaha. Pero kawawa naman po yung mga binabaha nating mga kababayan. Tingnan nyo tandaan po natin no, na nagkaroon nga po ng insertion niyan si Cheese. 142 million, di ba? At yung isa po sa mga nabigyan ng insertion na yan, Bulacan. Isa sa mga pinaka binabahang probinsya sa buong Pilipinas. Tingnan nyo lang. Anong pakiramdam ng mga taga Bulacan ngayon? Na kayo na tuwing umuulan, binabaha kayo. Tapos makikita nyo si Heart Evangelista na meron pa-ribaring. Tapos meron siyang sangkatutak na bags na posibleng magkahalaga na po ng bilyon. Hindi naman bilyon. Posibleng bilyon na nga. Bilyon. Kasi yung isang bags pa lang, 20 million na. Kung sangkatutak na bags yan, baka umabot na ng bilyon yan. Isipin nyo lang kayo mga binabaha sa Bulacan ngayon, hindi nyo nararamdaman. Easy-easy lang kayo kasi hindi pa tag-ulan, pero pag nagtag-ulan, doon na naman po tayo na magrereklamo tayo na yung mga politiko natin, hindi na ako kasi nila ng pira. Ganun-ganun na naman yan. So, dapat hindi po mawawala sa isip natin na tayo po yung ninanakawan. Di ba? Tingnan nyo kapag kayo binabaha kayo. Kaya ngayon karamihan po ng bahay dyan sa Bulacan, second floor, kahit wala silang pera, napipilitan sila mag second floor. Kasi nga po, pag binabaha, yung mga gamit nila, itataas nila. Anong pakiramdam ng gano'n, no? Na tuwing binaba, nagtataas kayo ng gamit. No? Tuwing binaba, tinatakpan nyo yung mga sakit ng mga plug ninyo. Ano nung pakiramdam na tuwing binaba, umaapaw yung mga CR ninyo. Samantalang itong sila Heart Evangelista, isa Paraiba! Paraiba! Tagana po sa kangkong ang Bulacan, no? Good job! Okay. Nga pala, So yun mga babae, so iwanan muna na natin topic na yan. Sabi siya marami tayong topic. Ito, pangatlong topic natin to, Okay, balik tayo kay Melvin Matibag, So, Maria Sumakawa TV.